Sa gitna ng tagulan at posibleng pananalasan ng kalamidad, ipagpapaalam pa raw ng DILG sa Ombudsman ang paggamit sa 75 nilang rubber boats para sa rescue operations. Ebidensya kasi ang mga ito sa kasong katiwalian laban sa ilang opisyal ng pulisya. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Ngayong tagulan, handa na ang mga rubber boat ng PNP na pwedeng gamitin sa rescue operation sakaling bumaha. Pero ayon sa DILG, 75 sa mga rubber boat nila, pinagpapaalam pa nila sa Ombudsman para magamit. Ebidensya kasi ang mga rubber boat sa kasong katiwalian na isinampa ng PNP sa Ombudsman laban sa ilang opisyal nila. May sulat na po sa Commission on Audit at sa Ombudsman requesting authority na gamitin na namin yung rubber boats. Tinitingnan na po nila ano kung magiging basihan sa legalidad na magamit na siya at the same time na involved siya sa cases. Sayang ho yun. Pagpasok ng Aquino administration, isa sa inimbestigahan ang pagkabili ng PNP noong 2009 ng 75 rubber boat at 73 outboard motors na nagkakahalaga ng 131.5 million pesos. Nadehado umano ang pamahalaan sa naturang transaksyon dahil hindi raw akma ang rubber boat at yung biniling motor. 60 horsepower kasi ang biniling motor pero dapat 40 horsepower lamang umano para hindi bumaliktad ang rubber boat. May sabwatan rin umano para umigsi ang warranty mula 3 years at naging 1 year na lang. October 2011, sinampahan ng PNP ng kasong katiwalian sa Ombudsman ang ilang pribadong individual at mga opisyal ng PNP kaugnay dito. Ito yung isa sa 75 Tactical Commando rubber boat na binili ng gobyerno para sa PNP. Ayon sa DILG, kung papayagan lang sana silang magamit ito, ay malaking tulong ito para sa rescue operations ngayong tag-ulan. Ang maritime group ng PNP, inihahanda na ang mga rubber boat sakaling may emergency. At kung papayagan daw silang gamitin ito, kakabitan nila ito ng lumang motor nila na 40 horsepower lamang. Then either they are returned and replaced or we procure the outboard motors that will match the rubber boats or procure the rubber boats that will match the outboard motors. Sandra Aguinaldo, GMA News.